Magpatuloy na nga po tayo. Ang atin pong pinag-uusapan ay ang handaan sa kasalan. Bakit? Kasi may kaugnayan po ito sa gospel natin na babasahin sa susunod pong linggo. Simulan na nga po natin ang atin pong pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 22, mga talatang 1 hanggang 14. Ganito po ang pagkakasaad. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain, kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat, halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan, sa halip pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaba naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing langsangan at inyong anyayahan, sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama't mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magnangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.